Iba-iba ang paraan at dahilan kung bakit natin ginagamit ang Facebook. Ang iba ay para makipag-usap sa malalayong kamag-anak. Ang iba naman ay para humanap ng mga kaibigan at karelasyon. Meron ding iba na ginagamit ito para sa kanilang negosyo at sa biyahe. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Angelito, 25 years old. At meron po akong karelasyon na tutok sa Facebook. Siya si Zoila. Mas bata lang ng 3 taon sa akin. Sa pagsisimula ng aming relasyon ay madalas ko nang napapansin ng hilig nito sa pag-Facebook. Lahat ipopost nito lalo na ang tungkol sa relasyon namin. Sa totoo lang ay hindi ako komportable sa ginagawa niyang ito. Magkaiba kasi kami. Gusto ko ay pribado at malayo sa social media ang buhay ko. Pero syempre hindi ko naman yon pwedeng ipilit sa kanya dahil magkaiba namang kaming tao. Hinahayaan ko siyang gawin ang gusto niya sa Facebook basta't hindi naman siya nakakasakit ng iba. Pero isang araw, napansin ko sa kanya, Papa Dudut, na may ginagawa na itong iba sa Facebook niya. Nagpaparinig na ito ng masasama at masasakit na salita sa mga taong hindi niya gusto. Pero hindi naman niya sinasabi kung sino eksakto ang mga yon. Nung una akala ko nagsishare lamang siya ng mga quotes sa Facebook. Pero napansin ko sa comment section, kapag may nagko-comment doon na ibang tao ay natutunogan kong tungkol yon sa kakilala niya. Minsan ay sinubukan ko siyang kausapin tungkol dito. Dahil nga sa masyado na itong nagagalit habang pinag-uusapan namin yung plastic na kaibigan niya, ay wala na akong nagawa kundi tapusin na ang topic bago pa ito magliyab at umapoy, Papa Dudut. Ayoko pa naman sanang makita siyang nagagalit dahil iba rin ito kapag mainit ang ulo. Mahirap pakalmahin. Sabi ko sa sarili ko, sa susunod ko na lang siya kakausapin tungkol doon kapag okay na ang mood niya. Hahayaan ko muna siya sa ginagawa niya. Hahanap ako ng tiyempo kung saan hindi siya galit at pwede ko siyang pagsabihan, pero mukhang malabo dahil sa tuwing may kaaway ito ay laging mainit ang kanyang ulo at syempre diretso ito madala sa kanyang Facebook para magparinig. Tulad na lamang noong pagkakataon na may nakaalitan itong kamag-anak. Sa akin ito nagsabi ng nararamdaman niyang galit. Alam ko na perfect timing na sana ito para sabihan siya pero grabe yung galit niya. Kaya as usual wala naman akong nagawa kundi ang pakinggan na lamang siya. Pero sinubukan ko naman siyang pasimplihang payuhang muli pero mukhang hindi umepekto. Natahimik na lamang ako, Papa Dudut. Kapag gano'n na ang sigaw niya, alam kong kailangan ko nang umatras at tumiklo. Lumalabas na naman ang pagiging alpha nito kaya naman alam kong kailangan ko munang promeno. Wala akong ibang nagawa kundi ang makibasa na lamang sa mga palitan nila ng masasakit na salita sa Facebook. May mga kaibigan at kamag-anak din silang pumapagitna na sa kanila pero wala pa rin silang pakialam. Nagmumurahan at naglalabasan din sila ng baho ng isa't isa. Wala nang nakakakontrol sa kanila. Napapailing na lamang ako dahil alam kong pinagpepiestahan at pinagtatawanan na sila ng ibang taong nakakabasa ng away nilang yon. Ako na mismo yung nahihiya dahil may mga kamag-anak din akong friends ni Zoila sa Facebook. Kaya mas lalo akong kinakabahan. Paano kung nabasa nila yon? Ayoko namang bumaba ang tingin nila kay Zoila dahil kahit gano'n naman siya mahal ko siya. Pero Papa Dudut, alam kong sobra na siya. At tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina ay magkaiba kami ni Zoila sa pagtrato ng problema sa ibang tao. Kung siya kapag may nakakaalitan siya ay diretso sa Facebook para magparinig. Ako naman ay hindi ganon, Papa Dudut. Huling option lagi para sa akin ang magparinig sa Facebook. Wala akong maalala na pinaringgan ko sa Facebook dahil nga kapag ganito ang problema, mas maganda na resolbahin ng personal.
Kaya naman noong minsang nagrant ako kay Zoila tungkol sa isang katrabaho ko na nakaaway ko ay pinayuhan ako nitong gayahin ang ginagawa niya. Ang magparinig daw sa Facebook. Napailing na lamang ako at sinabing hindi yon ang solusyon pero mapilit ito at may mga rason siya kung bakit kailangan ko itong gawin. Alam kong nagtampo si Zoila sa akin. Buong araw ako nitong hindi pinansin at hindi nag-reply sa mga messages ko sa kanya kahit alam kong online naman siya. Pinabayaan ko muna siya. Ayaw kong sumabay sa galit niya at baka mas lalo pa kaming magkagulong dalawa. Ganon ako lagi sa kanya. Hinihintay ko munang lumamig siya bago ako lumapit. Nakakatakot kasi talaga siya kapag galit na galit. Hindi ko siya makontrol kaya naman nagtatago muna ako sa kanya hanggang alam kong okay na siya. Pero sa pagkakataong yon, habang hindi ko pa rin siya pinapansin ay mas lalo pala itong nagagalit. Paano ko nalaman? Ako naman papadudot ang pinaringgan niya sa Facebook post niya. Alam kong hindi pa kami talaga okay ni Zoila pero kung space ang kailangan niya para ma-realize niya, yung mga maling ginawa niya ay yon ang ibibigay ko sa kanya. Pagbibigyan ko siya. Natuwa na rin naman ako nung chinek ko ang Facebook niya at dinilit na niya ang lahat ng mga parinig niya. Sinubukan ko ulit na suyuin siya baka sakaling malamig na ang ulo niya ng konti pero hindi nangyari yon, Papa Dudut. Dahil hindi pa rin siya nagparamdam sa akin at ang malala pa. Blinang ako nito hindi lang sa kanyang Facebook kundi sa lahat ng kanyang social media accounts. Lagi niya yung ginagawa sa akin kapag natatalo siya sa argumento naming dalawa. At hindi niya diretsang masabi sa akin na na-hurt siya. Kahit pa nga sinabi na niya sa akin nung isang araw na ayos lang kami. Alam kong hindi pa rin siya okay. Paano ko siya aamuin nung mga panahon na yon kung hindi ko siya makontak at malapitan. At dahil nga sumusobra na si Zoila ay hindi ko na rin siya nilapitan pa. Kung blinak niya ako di okay, napagod na rin akong lumapit-lapit at suyuin siya. Paano naman ako hindi ba? At saka paano niya marirealize ang mga mali niya kung patuloy ko siyang susuyuin at pagbibigyan ng mga mali niya? Kailangan ko rin ng space para sa sarili ko syempre. Kaya naman hinayaan ko siya. Pero papadudot mukhang ako rin pala ang lalapit sa kanya dahil sa nalaman ko sa aming kaibigan na si Rowie. Nababahala na raw ito sa mga pinopost ni Zoila at akala niya hiwalay na kaming dalawa. Dahil nga sa pananakot ni Rowie ay naisipan kong lapitan at kausapin si Zoila. Inisantabi ko muna ang pride para maging maayos na kami at sasabihin ko na ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya na naipon ko mula nang naging kami. Kung hindi siya makikinig sa akin, baka oras na talaga para hiwalayan siya kung patuloy niyang ipinapamukha ang pagkakaiba naming dalawa para mapanindigan na niya ang single status niya sa Facebook. Ilang oras kong nilista at pinaktis ang sasabihin ko sa kanya kapag nagkaharap kami. Hindi ako pwedeng mabulol o kaya ay hindi ako pwedeng magpatinag sa kanya. Dapat papadudot ay masabi ko sa kanya ang lahat ng issues ko sa kanya at sana ay ganun din siya sa akin. Hindi yung magpapanggap siyang ayos na kami pero hindi naman pala. Ewan ko ba kung bakit ganun ang ugali ng karamihan ng mga babae? Ewan ko ba kung bakit ganito ang ugali ni Zoila? Hindi natapos ng maayos ang away naming yon at bago pa lumala ay ako na mismo ang nag-walk out pero hindi ibig sabihin noon ay break na kami. Bago ako umalis ay sinabi ko sa kanya na mag-usap na lamang kaming dalawa kapag na-realize na niya yung mga sinasabi ko sa kanya. Magpalamig muna kami sa isa't isa at pumayag naman siya. Sa totoo lang papadudot ay hindi ko na rin alam ang gagawin. Pati ang mga kamag-anak ko na friends niya sa Facebook ay nakikialam na rin at sinasabing pagbawalan ko siya sa ginagawa niya sa Facebook pero paano ko ba siya pagbabawalan? Sariling Facebook nga niya yon at nasa malaya siyang bansa. Kaya kahit ano ay pwedeng gawin sa Facebook niya. Pero mali pa rin Naniniwala ako na isang malaking responsibilidad ang freedom ng isang tao kaya sana ay maisip niya yon.
Sa ngayon ay hindi pa rin kami nag-uusap na dalawa at pinag-iisipan ko na rin kung itutuloy ko pa rin ba ang relasyon namin ni Zoila o tatapusin ko na. Dahil pareho naming hindi ma-let go ang mga issue namin sa isa't isa. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Angelito. Sa oras ng pagsubok at kamalasan ay madalas nating naitatanong sa Diyos kung bakit nangyayari ang mga masasamang bagay sa mga mabubuting tao. Madaling maging tao ngunit mahirap magpakatao. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat na ating mga kabarangay. Nawa ay kayo pong lahat ay malusog at matiwasay sa mga panahong ito. Ako po si Vanji, 64 years old at nakatira sa probinsya ng Cavite. Ang kasama ko na lamang po sa buhay sa mga araw na ito ay ang aking butihing asawang si Elvis at ang aming pinakamamahal na apong si Buboy, 11 taong gulang. Marahil ay nagtataka po kayo kung nasaan ang aming anak na siyang magulang ni Buboy at kung bakit naiwan sa amin ang bata. Masalimuot po kasi ang naging sitwasyon, Papa Dudut. Ang nangyayari po kasi ay iniwan sa amin ng aming nag-iisang anak na lalaki na itatago ko na lamang po sa pangalang Ronald si Buboy matapos nitong magkaroon ng nobya na pamilyado na naging sanhi rin ng paghiwalay nila ng nanay ni Buboy. Samantalang ang nanay naman po ni Buboy ay 5 taon na ring pumanaw habang nagtatrabaho ito bilang domestic helper sa Middle East. Nagkakilala po kasi si Ronald at ang bago niyang kinakasama sa pinapasukan nitong trabaho. Company driver po si Ronald, samantalang ang babae naman po ay isang admin assistant. Medyo nakakaramdam na po kami ng asawa kong si Elvis na nangangaliwa si Ronald. Kaya naman hindi na rin kami nakatiis at kinausap ito ng personal tungkol dito. At sa gulat nga po namin ay umamin ito at sinabi niya na makikipaghiwalay na siya sa asawa niya dahil hindi na niya ito mahal. Tumutol po kami ni Elvis sa desisyong yon ni Ronald. Lalo pat kasal at pamilyado ang babae. Hindi namin kailanman papayagan na manira ng pamilya ang sarili naming anak. Pero hindi na po namin napigilan si Ronald. At bukod sa nakipaghiwalay na nga po ito sa kanyang OFW na asawa, ay nagsimula na rin doon ang pagdistansya niya sa amin. At ang malala po maski kay Buboy ay dumistansya na rin siya. At tila nakalimutang may anak pa siya. Mula po nang umalis si Ronald sa bahay namin ay hindi na po siya nagpakitang muli. Nang mga unang buwan ay nakontak pa po namin siya kahit na papaano. At nagpapadala pa ng kaunting pera para kay Buboy. Pero matapos lang po ng ilang buwan ay naging padalang ang pagsagot niya sa mga text o sa mga tawag namin. At kinalaunan ay hindi na nga rin po nagpapadala ng pera at tumigil na rin sa pag-contact sa amin. Sa makatuwid ay iniwan na po sa amin ni Ronald ang anak niyang si Buboy. At para na nga pong nakalimutan na may anak pa siya. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi na po namin nakitang umiyak si Buboy sa pag-iwan ng ama niya sa kanya. Tama nga po si Ronald, malayo ang mismong anak niya sa kanya. Kaya siguro'y parang estranghero na lamang ang turing din ito sa tatay niya. Mula po kasi nag-abroad ang asawa ni Ronald ay tila nagbuhay binata na rin ang anak namin. Bata pa po kasi yon ay may pagkapabling na at maraming mga babae. At nung nabuntis niya nga po ang nanay ni Buboy ay parang napilitan din siyang maging ama rito. Kaya maski sa responsibilidad ay nanay na ni Buboy ang umako sa lahat.
Kaya naman po dahil na rin siguro para makabawi ng kahit na papaano sa mga kasalanan ng anak namin sa mag-ina niya, ay sinubukan namin ni Elvis na maging mabuti at mapagkalingang lolo at lola sa bata. Nang tumagal ay nasanay na rin po kami na wala si Ronald sa aming pamilya. Nasanay na rin po kami na kaming tatlo lamang sa buhay. Si Elvis, ako at ang apo naming si Buboy. Malaki din pong kawalan sa totoo lang sa usaping pinansyal ng pumanaw ang nanay ni Buboy na OFW. Noong nasa Middle East pa po kasi ito ay nakapagpapadala ito ng 10,000 buwan-buwan para lamang sa mga panggastos at sa pagpapaaral kay Buboy. Kaya na-enroll pa namin sa maliit na pribadong eskwelahan ng bata. Kaya nang pumanaw po ang nanay ni Buboy ay namroblema po kami ng husto kung paano namin itatawid ni Elvis ang pag-aaral ni Buboy. Lalo pat fishbowl vendor lamang ang asawa ko. At ako naman po ay nagtitinda lang ng banana Q at iba pang mga kakanin. Hanggat maaari, Papa Dudut, ay ayaw din po sana naming ilipat ang bata sa public school dahil alam naming mas matututukan ito ng mga guro sa kanyang pag-aaral dahil iilan lang silang estudyante sa kanilang klase. Matalinong bata po kasi si Buboy, Papa Dudut. Sa totoo lang ay nagmana nga po ito sa nanay niya na matalino rin. Pero dahil sa kahirapan ng buhay at dahil hindi nakatapos ng high school ay nag-OFW na lamang po para maging kasambahay. Ayaw po namin na masayang lang din ang talino ng bata. Kaya't humana po kami ng paraang mag-asawa para makapagpatuloy si Buboy ng kanyang pag-aaral sa pribadong paaralan. Kung saan-saan po kami lumapit at sa awa po ng Diyos ay pinalad naman po kami na makakita ng isang organisasyon na nakapagbigay ng scholarship kay Buboy hanggang sa high school. Nang pumalo po ang taong 2020 at nagkaroon nitong pandemya ay nahirapan din po kami ng husto sa aming kabuhayan, Papa Dudut. Ang asawa ko po ay hindi makalabas para magtinda ng fishball. Lalo pat hindi naman po talaga sa amin ang mga gamit at supply dahil tauhan lang naman po ang asawa ko ng isang negosyante. Kaya talagang umasa lamang po kami sa kaunti naming naipon at sa ayuda sa loob ng ilang linggo. At nang tumagal na ay sa pagbabanana Q ko na lamang po kami umasa. Na hindi rin naman po naging kalakasan ng benta dahil kapos din ang aming mga kapitbahay. Ngunit ang naging malaking pagsubok po talaga sa amin ay ang pag-iisip kung paanong hindi titigil si Buboy sa pag-aaral. At dahil po kasi sa pribado itong paaralan nag-aaral, ay tuloy pa rin ang kanilang pasok sa distance learning. At dahil din po dito ay kailangan din ng computer o tablet para maka-attend ng mga klase si Buboy online. Bagay na wala po kami, Papa Dudut, sapagkat simulat sa pool ay sa computer shop lamang po at sa library ng eskwelahan ni na Buboy ito nagre-research at nagpiprint ng mga assignment. Sinubukan din po namin na lumapit sa organisasyon na nagbigay ng scholarship kay Buboy. Pero kapos din sila sa budget dahil lahat ay naapektuhan ng pandemya. At ang dami rin sa kanilang humingi ng tulong. Ang nabigay lang po nila ay ilang internet load cards na pantulong sa pag-online learning ni Buboy. Kinausap ko po ang aming kapitbahay na si Melba na nagsimula na rin po ng online selling ilang linggo matapos magsimula ang lockdown. May edad na rin po ang kapitbahay naming si Melba kaya wala rin po siyang alam masyado sa internet noong simula. Ang anak niya po ang palaging mahilig sa internet dahil naglalaro sa cellphone. At noong nagkaroon na nga po ng pandemic ay nagkaroon din naman ng silbi ang pagkababad ng anak niya sa internet dahil naturuan siya kung paano magbenta sa online. Dati pong nagtatrabaho bilang janitress si Melba sa isang restaurant. Pero dahil nagtanggala ng mga empleyado ang restaurant noong nagkaroon ng pandemya,
ay nag-reselling na lamang po siya ng longganisa at ibang mga ulam. At sa awa nga po ng Diyos, Papa Dudut, ay parang mas umangat-angat pa ang estado ng buhay nila kumpara sa dati dahil naging malakas po ang kanyang pagbebenta. Dahil mahigpit na ipinagbabawal pa rin po sa aming barangay ang lumabas at bumisita sa ibang bahay, ay naging primerang komunikasyon po namin ni Melba ay text at tawag. Tinawagan po siya at sinabi na naghahanap kami ng murang tablet na maaaring magamit ni Buboy sa kanyang online class. Sabi ko ay kahit na second hand lang basta maayos pa't gumagana. At ang budget na binigay ko, laking pasasalamat po namin sa Diyos sa kabaitang ginawa ng kapitbahay naming si Melba. Bukod sa tinulungan niya po kami na humanap ng tablet para sa apo naming si Buboy na magagamit sa kanyang online class, ay nagbigay pa po siya ng 1,000 na pandagdag sa aming budget. Alam ko pong tulad namin ay hirap din sina Melba sa buhay at ngayon lamang guminhawa ng kaunti. Kaya't ang pagbibigay niya ng 1,000 sa amin ay alam kong medyo may kurot din sa kanyang bulsa. Kaya naman gano'n na lamang ang aming pasasalamat sa kanyang kabutihan at sa kabutihan ng may kapal. Agad po naming chinek ang mga impormasyon ng mga binigay ni Melba na mga nagbebenta ng tablet online. Mga 6 po siguro yon. May mga second hand at merong mga brand new. Dahil na nga rin po sa abiso ni Melba na bumili ng bago at hindi second hand ay napagpasyahan po namin na kontakin ang 2 nagbebenta ng brand new na tablet. Ang una po namin kinontak ay sinabihan kami na naubusan na raw sila ng stock. Kaya't ang kinontak na lang po namin ay yung isa na mas mahal ng kaunti ang presyo. At agad naman po itong nag-reply sa amin at binigay ang instructions kung paano namin mababayaran ang makukuha na tablet. Ayon po sa nakapost sa online ay nasa Cavite rin ang nagbebenta ng tablet, Papa Dudut. Kaya ang una naming napagkasunduan ay magkikita sila ng asawa kong si Elvis para magkaliwaan na lamang at pagkuha ng tablet ay magbabayad. Pero ng araw na dapat po ay magkikita na sila ay biglang nag-text ang seller na masama raw po ang pakiramdam niya kaya ipinaurong po ang kanilang pagkikita. Pero kinabukasan din po, agad ay nag-text muli ang seller at sinabi na naubusan na rin siya ng stock dahil meron daw bumili sa kanya ng bulto at kinuha din kaagad. Kaya't ang naging susunod na usapan ay kumuha lang daw kami diretsyo sa supplier niya sa Ilocos at ipapadala na lang sa amin sa Cavite ang tablet. Magdagdag na lang daw kami ng kaunti para sa shipping ng gamit. Nag-iba na po ang kutob namin sa seller sa puntong yon, Papa Dudut. Kaya naman naisipan namin na i-cancel na lamang ang order namin at sa iba na lamang kumuha. Isa pa ay puro text lang kami nagkakausap. Pero nang sinabi po namin na ika-cancel na namin ang order ay bigla na po itong tumawag at sinabi na hindi niya po kami niloloko. At para nga daw po mas maging komportable kami ay ililibre na raw po niya ang shipping. Medyo gumaan na po ang pakiramdam namin sa puntong yon. Pero siniguro pa rin po ng aking asawa na si Elvis na hindi kami lolokohin lang. Kaya't nag-down payment lang po kami muna. At nang maipadala na ang tablet ay hihinga namin ng track number ang taong nagpadala. At chinek sa kumpanya kung meron nga ba talagang ipinadalang gamit. At nang makumpirma nga po namin na ipapadala na ang tablet ay saka na lang namin ito binayaran ng buo. Sinubukan pa pong habulin ni Elvis ang nag-deliver pero hindi na niya po ito naabutan. Nanlumo po kami ng husto matapos ng nangyari at napaiyak na lang din po ako dahil sa panlolokong ginawa sa amin. Sobrang sama po ng loob ko, Papa Dudut. Matapos ng lahat ng aming hirap at perang pinagpawisan para lamang maibili ng tablet ang apo naming si Buboy para sa kanyang online class ay napunta lamang sa bato. Hindi ko po maintindihan kung paanong may mga taong naaatim ang gumawa ng masama sa panlilinlang ng kanilang kapwa.
lalo pa sa mga mahihirap na kagaya namin. Kinontak po namin ang seller ng tablet at sinabi po nito na pinadala naman daw niya ang totoong tablet. Ang sabi niya ay baka pinalitan daw ng kumpanya na nag-deliver ng tablet. Kinontak din po namin ang kumpanya na nag-deliver ng tablet pero giniit nila na hindi nila binuksan o pinalitan ang laman ng package. Pinakita pa nila mga picture at patunay na hindi nila ginalaw ang pinadala sa amin. Pero nang tinawagan po namin muli ang seller hindi na po ito makontakt at mukhang nagpalit na rin po ng numero. Nagsuplong po kami sa pulis sa mga nangyari pero nahirapan na rin po silang hanapin ang tao na nakausap namin. Ang sabi nila ay marami na rin daw po ng kaso ng panloloko ng mga online seller at tambak na rin sila ng mga kaso. Kaya matatagalan pa daw siguro bago makakuha ng resulta sa investigasyon. Sa dinami-rami po ng kamalasan na nangyari sa amin. Yun po ang naging ikinasama ng loob namin. Ang nais lang namin ay mabigyan ng magandang kinabukasan ang apo namin. Pero niloko lang kami ng mga ganid at masasamang loob. Ilang linggo rin po kaming lugmok at halos mawala ng pag-asa at tiwala na may maganda pang mangyayari sa amin, Papa Dudut. Halos magalit na rin po ako kung bakit tila walang katarungan ang buhay sa amin. Mga mabubuting tao po kami. Walang denihado, masipag, walang nilalamangan. Pero matapos namin gumawa ng tama at mabuti ay gagantihan pa kami ng panloloko at kasamaan. Pero nang kumatok po si Melba at binigay sa amin ang tablet na pinagtulungan po nilang mabili ng aming mga kapitbahay ay biglang nanumbalik ang tiwala at pag-asa sa amin. Na kahit na may mga masasamang nangyayari sa paligid at mga taong manloloko at walang puso ay meron pa ring mga tao na mabubuti ang loob at handang tumulong sa kapwa. Na wala silang makukuhang kapalit. At masaya din po kami dahil personal na nasaksihan ang kabutihang yon ni Buboy, Papa Dudut. Sa murang edad niya ay natutunan niya ang halaga ng pakikipagkapwa-tao at maingganyo siya na tumulad sa mga katulad ni Melba at ng aming mga kapitbahay na may pakialam at simpatya sa kanilang kapwa. Bagay na hindi sa kanya na iparamdam at hindi na ipamalas ng kanyang mismong ama. At sa tingin ko po bukod sa kanyang matututunan sa eskwelahan, ang karanasang niyang yon ay isa sa mga ginintuang aral din na babaunin ni Buboy sa kanyang paglaki. Salamat po ng marami, Papa Dudut, kung sakaling mapipili niyo po ang aking kwento na maibabahagi sa ating mga kabarangay. At sana po ay nakapagbigay din po ng aral kahit na papaano ang aking sulat sa lahat ng mga nakikinig. Lalo na po ngayong pandemya na madali tayong makaisip na magkanya-kanya at mawala ng pag-asa. Vanji. Welcome po sa YouTube channel ng inyong si Papa Dudut. Ini-invite ko po kayong lahat na mag-share, like and post your comments matapos po ninyong mapakinggan ang ating storya ngayong araw na ito. And aside from listening, pwede rin po kayong manood ng mga video vlogs natin para kayo po ay maaliw sa mga personal na mga pinagkakabalahan ng inyong Papa Dudut. Ang kwento natin ngayong araw ay pinadala ng kapuso natin na isang magiting na security guard. Nagpapatago po siya sa pangalang Nick. Bakit kaya nasabi ni Nick na mas kailangan ko palang mahalin muna ang sarili ko bago ako magmahal ng iba? Yan ang ating mapapakinggan exclusive dito po sa aking YouTube channel, dito lamang sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Ako po si Nick, isang security guard sa isang bangko dito sa Maynila. Hindi ko na lang po sasabihin kung saang bangko ako nagtatrabaho at baka may makakilala pa sa akin.
Sa kasalukuyan, ako po ay 35 years old na at binata pa rin. Hindi naman po sa pagyayabang, pero marami ang nagsasabi na may itsura daw po ako o sa madaling sabi ay gwapo. Matangkad, may katamtamang pangangatawan at maputi din naman. Madami din naman po ang nagpaparamdam sa akin na mga babae. Pero medyo pihikan kasi ako sa mga babae, kaya naman siguro umabot na ako sa edad na 35 ay binata pa rin ako at walang asawa. Lumaki ako sa probinsya, Papa Dudut, sa isang payak at simpleng pamilya. Nag-aaral ako noon ng pagkapulis pero hindi ako nakagraduate dahil namatay ang ama ko at ako na ang tumayong ama sa aming pamilya. Sa kasalukuyang panahon ay pinag-aaral ko ang dalawa ko pang nakakabatang kapatid. Nang lumuwas ako ng Maynila para magtrabaho, ay napakadaming babae po ang nagparamdam sa akin. Lalaki ako kaya minsan kahit na hindi ko naman gusto ay pinapatulang ko na rin, pero kapag nagsawa na ako ay iniiwan ko na. Hanggang isang araw habang naka-duty ako sa bangko ay nakita kong may bagong bukas na food cart sa tapat ng bangko na pinagtatrabahuhan ko. Isang milk tea house. Napansin ko kaagad ang napakagandang babae na nakatao sa milk tea. At aaminin ko po sa inyo, Papa Dudut, na nagandahan ako sa kanya at na-attract kaagad. Mukha siyang mainhin at mabait para sa akin. Aura pa lang ng pagkatao niya ay parang siya na yung hinahanap kong babae na pakakasalan ko at magiging ina ng mga magiging anak ko. To cut it short ay na love at first sight ako sa kanya. Kaya naman kahit na hindi naman ako mahilig sa mga milk tea ay nagpakitang gilas ako sa kanya. Nagkunwari akong bibili, Papa Dudut, para naman malapitan siya at makipagkilala na rin dahil magkatapat lang naman ang pwesto namin. Hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Lalo siyang maganda sa malapitan. Palangiti pa at feeling ko ay talagang mahal ko na siya. Hi miss, mas gaganda pala ang araw ko kasi araw-araw na kitang makikita mula doon sa pwesto ko. Ang sabi ko sa babaeng bantay sa milk tea house, sabay turo sa bangko na pinagtatrabahuhan ko. Agad namang kumaway ang iba ko pang mga katrabahong SG na napangakuan ko ng libreng milk tea. Siya daw si Macy. Nakipagkilala ako dahil sabi ko yung dating nakapwesto doon ay kaibigan ko din kahit na hindi naman. Para lang may dahilan ako na alamin ang pangalan niya at maging kaibigan ko na rin siya. Mula nga noon, Papa Dudut, ay palagi ko na siyang nilalapitan. Kinakausap at nagsimula na rin ako magtanong sa mga personal niyang buhay. Sana wala pa siyang boyfriend para maligawan ko na siya. Usal ko sa sarili ko. Nalaman ko na sa kanya pala ang inuupahan niyang pwesto ng milk tea. Nalaman ko din na may asawa na pala siya at isang anak. Sobra-sobra ang panghihinayang ko, Papa Dudut. Dahil nga sa na love at first sight ako sa kanya at masasabi ko na mahal ko na nga yata siya. Pero yun nga, imposible nang maging kami dahil taken na siya. Nalungkot ako sa mga nalaman ko, Papa Dudut, pero kahit na ganoon ay hindi yun naging dahilan para ihinto ko na ang pakikipagkaibigan ko sa kanya. Madalas pa rin akong tumatambay sa harapan niya, lalo na kapag out na kami at halos doon ako tumira hanggang magsara siya ng 7 PM ay nandun pa rin ako. Makita ko lang siya at makausap ay masaya na ako. Hanggang minsan ay may ibang tao sa tindahan niya ng milk tea at tinanong ko kung nasaan nga ba si Macy. Pamangkin daw siya ni Macy. May problema lang daw ng konti kaya siya muna ang tumao. Nagsimula ako magtanong-tanong about Macy, Papa Dudut. Nalaman ko na matagal na silang nagkakalabuan ng asawa ni Macy. Madalas na away-bati daw ang mag-asawa at madalas din na nagkakahiwalay ang dalawa pero
hinahabol pa rin ni Macy ang lalaki. Yun ay alang-alang sa anak nila. Babaero daw kasi ang asawa ni Macy. Naawa nga daw siya sa tita Macy niya dahil nagtsatsaga sa ganong klase ng lalaki. Makaama lang daw kasi ang anak nila, kaya pinipilit pa rin na ayusin ni Macy ang pamilya nila. Kahit pa paulit-ulit na ang ginagawang pambababae ng asawa nito, naawa daw si Macy sa anak nila kung sakaling tuluyang magkahiwalay silang mag-asawa. Dahil dito ay mas lalo akong naawa kay Macy, Papa Dudut. 1 week nang hindi tumao si Macy sa tindahan, kaya naman nang pumasok siya kaagad ay agad ko siyang kinumusta kung okay lang siya. Alam mo Macy, nag-iba yung timpla ng milk tea nung nawala ka dito. Mas matamis at masarap kapag ikaw ang nagtitimpla. Buti naman at nagkita na rin tayo. Sabay ngiti ko sa kanya. Nagbabaka sakali akong umiti siya dahil sa biro ko, Papa Dudut, pero naging seryoso lang lalo ang mukha niya. Halata na malungkot siya kaya pilit ko siyang pinasaya. Pero imbes na ngumiti ay bigla pa siyang naiyak. Ang sabi niya ay buti pa daw ako at nag-i-effort na mapasaya siya. Magsasara na siya noon pero ang sabi niya ay parang ayaw pa niyang umuwi dahil malungkot daw sa bahay nila. Ang sabi ko naman ay sumama muna siya sa boarding house ko. Malapit lang naman ka ako dito yon sa milk tea house. 3 lang kami sa boarding house, ang isa ay panggabi. Ang isa ay umuwi sa kanila pansamantala kaya kako wala akong kasama ngayon sa bahay. Pumayag naman siya kaagad at nagsuggest pa siya na bumili muna kami ng mga pagkain para daw mag-food trip kami. Pagdating sa bahay ay kumain kami ng kumain. Tinanong niya ako kung umiinom daw ba ako. Sabi ko naman ay hindi. Ang sabi niya ay gusto niyang uminom pero hindi ko siya pinayagang uminom at pinayuhan ko siya na hindi sagot sa problema ang alak. At sana kako ay harapin niya ang problema niya at huwag niyang tatakasan. Kung ayaw ng asawa niya, huwag niyang ipagsiksikan ang sarili niya dito. Macy, hindi naman sa hinihiling ko na magkahiwalay kayong dalawa ng asawa mo pero mas madami pang iba dyan na mas deserving sa pagmamahal mo. At kung anak mo ang inaalala mo, maniwala ka. Sa awa ng Diyos, naniniwala ako na unti-unti din niyang matatanggap yon. Nasa paggabay at pagmamahal lang yon ng mga magulang. Mahabang pagpapayo ko sa kanya. Naiyak siya at nag-open na rin siya sa akin. Umiyak pa siya nang umiyak at napayakap pa nga siya. Mahal na mahal ko si Macy, Papa Dudut, kaya sa simpleng pagyakap niya sa akin ay sobrang kuryente na ang dumaloy sa katawan ko na parabang ikakamatay ko agad-agad. Hindi na ako nakapagpigil kaya naman nang kumala siya sa akin, kahit umiiyak pa siya ay hinalikan ko siya sa mga labi niya. Kakaibang kiliti ang naramdaman ko noon, Papa Dudut. Masarap ang lasa ng laway niya. Singtamis ng milk tea na timpla niya. Masarap ding hawakan at halikan ng maputi at makinis niyang balat. Nang gabing yon, Papa Dudut, ay may nangyari sa aming dalawa. Humingi kaagad ako ng sorry pagkatapos noon. Ang sabi ko ay hindi ko intensyon na samantalahin siya, lalo ngayon na may problema siya. Inamin ko na ang lahat sa kanya, Papa Dudut, na love at first sight ako sa kanya, na mahal ko na siya noon pa lamang una ko siyang makita. Ang sabi ko ay bigyan niya ako ng pagkakataon para sana patunayan yon sa kanya at subukan namin para makalimutan niya si Philip, ang asawa niya. Sabi niya ay, oo, susubukan niya sa pamamagitan ko. Pero hindi daw ibig sabihin na sa pagpayag niya ay mahal na rin daw niya ako. Dahil hanggang ngayon ay mahal pa rin niya si Philip, ang asawa niya. Pero kahit na ganoon ay nagkasundo kami na maging kami at sinagot niya ako. Mula noon, Papa Dudut, lahat ng alam kong paraan para maiparamdam sa kanya na mahal ko siya
ay ginawa ko na. Nandyang pinapadalhan ko siya ng pagkain sa umaga, tanghalian, merienda, kahit gabi bago siya umuwi ay sinisigurado ko na nakakain na siya. Palagi ko rin siyang pinapasaya sa mga simpleng joke. Nireregaluhan ko siya ng kung ano-ano. Kahit na simple at mura basta napapasaya ko siya. Binibilhan ko din siya ng mga damit, mga bagay na alam kong hilig niya at mga alahas na silver. Mahal na mahal ko si Macy Papadudut. Sa kanya ko nakita ang isang babaeng pinapangarap ko. Ang babae sa aking pantasya ay nakita ko sa katauhan ni Macy. Yun nga lang ay kasal na ito at may isang anak na. Pero kahit na ganon Papadudut ay hindi yun nakasagabal para lalo ko siyang mahalin. Naging lihim ang relasyon namin dahil sa sitwasyon niya. Masaya kami sa tuwing magkasama kaming dalawa at kapag may pagkakataon ay lumalayo kami para mamasyal. Para walang ibang makakilala sa kanya. Minsan tinatanong ko siya kung natutunan na ba niya akong mahalin. Kasi nga mahal na mahal ko na siya. At habang tumatagal ay mas lalo pang lumalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Sabi niya ay mahal din daw niya ako. Nagpapasalamat nga daw siya sa akin dahil kahit na gano'n ang sitwasyon niya ay tinanggap ko siya at minahal ko. Napakasaya ko Papadudut na unti-unti na raw siyang nakakalimot kay Philip dahil sa akin. Sa katunayan ay sobrang proud ako kapag nagde-date kami ni Macy kasi nga napakaganda niya. Isinama ko din si Macy sa probinsya namin at ipinakilala sa aking mga magulang at mga kapatid. Mga tiyuhin at tiyahin, mga pinsan at madami nga nagsasabi na pakasalan ko na raw at baka mauntog pa daw si Macy at makawala pa. Natatawa na lang kami syempre. Hindi kasi nila alam ang sitwasyon namin ni Macy. Hanggang sa umabot na kami ng 2 taon na masaya kahit na lihim ang aming relasyon. Lihim pero nairaraos at masaya. Hanggang isang araw, naka-duty ako ay nakita ko ang asawa ni Macy sa tindahan niya. Tinitigan ko silang dalawa. Parang aligaga si Macy at panayang sulyap sa akin. Naiilang siguro siya dahil nandun lang ako at nakatingin sa kanila ng asawa niyang si Philip. At dahil nga sa magkatapat lang ang aming trabaho, bantay namin halos lahat ng kilos namin. Hindi naman nagtagal ang asawa nito at maya-maya pa ay humalik ito sa labi ni Macy at nagpaalam na aalis na. Aaminin ko sa inyo Papadudut na sobra ko ng lambot noon. Ano kaya ang ibig sabihin ng halik na yon? Nagkabalikan na ba silang dalawa? Ang sama ng tingin ko sa kanya pero hindi niya ako halos matignan. Pagka-out ko sa trabaho, sa sobrang sama ng loob sa kanya ay hindi na ako dumaan sa kanya at umuwi na ako kaagad. Malapit lang din doon ang bahay ko. Inaasahan ko na napupuntahan niya ako sa bahay pagka-out niya ng 7 p.m. Noon ay niyakap niya ako kaagad pagkakita niya sa akin. Umiyak siya at nagpaliwanag. Nick, bumalik na si Philip sa buhay namin ng anak ko. Para daw magpakatatay sa anak namin at para ayusin ang pamilya namin. Naiiyak na sabi ni Macy noon. At ano? Naging masaya ka na? Hindi. Hindi tulad ng sinasabi mo ang nararamdaman ko, Nick. Hindi ako masaya na nagpakita at nagparamdam siya sa amin. At sinabi ko yun kay Philip pero ano? Ayon pa kay Macy ay lumabas daw ang anak nila at umiiyak sa harapan nilang dalawa. Nakiusap daw ang bata na sana ay tanggapin daw muli ang kanyang ama para mabuong muli ang pamilya nila. Naawa siya sa anak niya kaya napaoo ito. Pero huwag daw ako mag-alala dahil nagkabalikan man sila. Oo, tinanggap niya ang asawa niya sa bahay at sa pamilya nila. Pero hindi naman daw sa puso niya.
May mga limitations pa rin daw siya dito at sa ngayon nga ay sinusuyo siya ng maigi ng asawa niya. Ikaw, Nick, ang mas mahal ko kesa sa asawa ko. Kaya wag mo sanang isipin na niloloko kita. Pakikisamahan ko lang siya dahil sa anak namin. Seryosong sabi ni Macy sa akin matapos nga noon ay niyakap pa niya ako ng mahigpit. Niyakap ko din siya at nangako kaming hindi bibitaw sa aming pagmamahalan. Pero mula noon ay dumalang na ang oras at panahon na nagkakasama kami. Halos araw-araw kasi siyang sinusundo ng asawa niya pagka-out niya sa trabaho. Madalas din siyang sinasamahan nitong tumao sa may tindahan. Sobrang sakit sa akin na makita ko na ang taong mahal ko ay hiram ko lamang. At araw-araw nilang pinamumukha sa akin yon. Lalo pa at nakikita ko silang sweet sa tindahan. Halos nawawala na kami ng time sa bawat isa kasi nga bawal mag-text, bawal mag-chat at mas lalong bawal ang tumawag. Kailangan ko lang maghintay kung kailan ako maaalala ni Macy na kontakin. Napakasakit, Papa Dudut. Pero okay lang sa akin kasi mahal na mahal ko na siya. Para akong nanlilimos palagi ng kaunting oras at pagmamahal niya. Sobrang napakasakit para sa akin pero wala akong magawa. Hanggang isang araw ay kinausap ako ni Macy na ihinto na raw namin ang aming relasyon. Dahil mali yon. Ang sabi ko, akala ko ba mas mahal mo ko kaysa sa asawa mo? Dahil dito ay hindi ako pumayag, Papa Dudut. Napakalaki ng sakripisyo ko sa aming relasyon at hindi ako basta-basta papayag na humiwalay siya sa akin. Halos lahat ng gusto niya ay sinunod ko tapos ngayon ay ibabasura lang niya ako dahil sa Philip na yon. Pero ang sabi ni Macy ay wala daw akong magagawa dahil legal silang mag-asawa ni Philip. Pinagpilitan ko sa kanya na nangako siya na mas mahal niya ako kay Philip. Pero bakit ngayon ay gusto na niya akong iwanan. Ginagawa lang daw niya ang alam niyang mas tama, sagot niya. Humingi siya ng sorry habang umiiyak at nagpapasalamat dahil minahal ko siya at tinanggap kahit na ganon ang aming sitwasyon. Mahal na mahal ko si Macy, Papa Dudut. Kaya parang hindi ko matanggap ang kabiguan ko sa kanya na mga panahon na yon. Ang sabi ko ay hindi ako papayag na basta na lamang niya akong iwanan ng ganon. Nakagawa pa ako ng mali nang binantaan ko siyang sasabihin sa asawa niya ang aming relasyon. Lalo na kapag iniwan niya ako. Lumuhod siya sa akin na palayain ko na siya at hayaan ko na siya. Umiyak siya at nagmamakaawa sa akin na wag ko na silang guluhin pa. Pero naging matigas ako. Lahat halos ng pagmamahal ko ay ibinigay ko na kay Macy. Para na akong baliw ng mga panahon na yon. Obsessed na ako sa pagmamahal ko sa kanya. Walang nagawa si Macy dahil tinakot ko siya, Papa Dudut. Nang mga panahon na yon ay halos nagdadahilan palagi si Macy sa akin sa tuwing gusto kong magkita kami. May mga pagkakataong pinipilit ko siyang makipagkita sa akin at kapag hindi siya pumapayag ay tinatakot ko siya na ako ang pupunta sa bahay nila. Kaya wala siyang magawa. Hindi ko na rin maramdaman ang dating si Macy. Napakalamig na niya sa akin. Sa tuwing nagtatali kami ay umiiyak na siya pagkatapos namin. Para bang nandidiri na siya sa ginagawa namin. Naawa ko sa kanya, Papa Dudut, pero ayoko mawala siya sa akin ng tuluyan. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga panahon na yon. Gusto ko nang pakawalan si Macy, ang babaeng pinakamamahal ko dahil yon ang gusto niya. Pero sa tuwing maiisip ko pa lang na mawawala si Macy sa piling ko, ay mukhang hindi ko yon kakayanin. Kahit na anong lambing at pagmamahal ang ipakita ko kay Macy ay wala na. Nagbago na siya. Pero hinayaan ko lang dahil naiintindihan ko naman siya. Hiniram ko lang siya panandalian. Pero ngayong kailangan ko na siyang ibalik sa totoong may-ari sa kanya,
ay hindi ko magawang ibalik siya ng buo, lalo na ng puso ko. Hanggang isang araw ay hindi nag-open ang shop niya. Hanggang naging 3 araw na ay sarado pa rin yon. Kaya naman nagtanong na ako sa katabi nitong tindahan. Ang balita daw nila ay lumipat na raw ito ng pwesto sa mas malayo. Talagang nanlumo ako at lalo akong nalungkot, Papa Dudut. Lahat ng depression at frustrations ko, Papa Dudut, ay dinaan ko na lamang sa pag-iinom. Lango na ako sa alak nang napadaan ako sa nagtitinda ng balot na malapit sa amin. Si Kaamboy, pinaupo niya ako sa pwesto niya. Ano bang nangyayari sa iyo, bata ka? Hindi ka naman nagiinom dati, Nick eh. Bakit parang bigla-bigla naman yung paglalasing mo? Tanong sa akin ni Kaamboy. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na maiyak at mag-open sa kanya. Walang labis, walang kulang, ay naikwento ko sa kanya ang tungkol sa amin ni Macy. Parang ama ko na si Kaamboy, Papa Dudut. Pinayuhan niya ako na palayain ko na si Macy. Masakit sa una pero kaya ko daw yon. Hindi lang daw si Macy ang magpapabagsak sa akin. Nabuhay nga daw ako ng ilang taon na wala si Macy at kakayanin ko daw muling bumangon nang wala si Macy. Hindi daw si Macy ang tipo ng babaeng iiyakan at pag-aaksayahan ng luha at panahon para magdusa. Bumangon daw ako at kalimutan ko na si Macy at sa gwapo ko daw na ito ay mas makakakilala pa ako ng masigit pa kay Macy. Natauhan ako noon, Papa Dudut, at pinanghawakan ko ang mga payo sa akin ni Kaamboy. Kinabukasan, pagkagising ko, ay ipinangako ko sa sarili ko na magiging ibang Nick na ako. Ibabaong ko na sa limot si Macy. Binara ko na lahat ng mga contacts ko kay Macy at nakablock na rin siya sa Facebook. Lahat ng mga alaala ko kay Macy ay tinapon ko na. Wala akong tinira ni isang alaala na makakapagpaalala sa akin kay Macy. Nagpalipat din ako sa agency ko sa branch na pagjujutihan. Sa pagtagal ay unti-unti na rin nakapag-move on ako. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan at pinilit kong kayanin kahit na wala pa siya. Tuluyan na nga kaming nawala ng communication. Pero kung kailan medyo maluwag na sa akin ang lahat, nagulat ako isang araw na tinawag ako ng aming landlady at may naghahanap daw sa akin. Laking gulat ko, Papa Dudut, dahil si Macy yun. Niyakap niya ako at kinumusta. Miss na raw niya ako at ang tagal daw niya akong hinanap. Pinuntahan pa daw niya si nanay ko para tanungin kung nasaan ako ngayon. Hindi rin naman alam ng mama ko kung saan ako nagtatrabaho ngayon, kaya naman pala noong nakaraang linggo ay pinilit na kinuha ng mama ko ang address ko. Yun pala ay dahil kay Macy. Macy, nakapag-move on na ako sa iyo. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Seryosong sabi ko. Nick, sorry. Sana tanggapin mo ko. Naghiwalay na kami ng tuluyan ni Philip. Umiiyak na sabi niya. Patawarin ko daw siya at kung maaari ay bigyan ko pa siya ng isang pagkakataon. Nung nawala daw ako na parang bula noon ay nalungkot siya. At doon niya na-realize kung gaano niya ako kamahal at kung gaano kaimportante ang aming pagmamahalan. Ang sabi ko ay bakit bumalik pa siya? Kung kailan okay na ako. Pero nagmamakaawa si Macy na balikan ko siya, Papa Dudut. Ngayon naman ako ang nagmatigas. Sorry Macy, pero pinilit ko nang kalimutan ka. At natanggap ko na sa sarili ko na hindi ikaw ang babaeng pinapangarap ko makasama at mahalin ko habang buhay. Seryosong sabi ko. Hinintay ko noon ang sasabihin niya, Papa Dudut, pero naging blanko at malungkot lang ang mukha niya, Papa Dudut.
Pinamukha ko rin sa kanya na minahal ko siya ng higit sa buhay ko, na halos hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko noong mga panahong halos manlimos na lamang ako ng oras niya at pagmamahal. Pero sinayang lang niya. At ngayong muli siyang lalapit dahil binasura daw siyang muli ng taong minahal niya ay para sa ano pa? Na kapag nagkabalikan sila ay maiitsapwera na naman ako. Alam mo, Macy, isa lang ang natutunan ko sa iyo. Mas kailangan ko palang mahalin muna ang sarili ko bago ako magmahal ng iba. Umiyak siya at nagsorry muna siya, Papa Dudut, bago siya tuluyang umalis. Pero kahit na ganoon ay alam ko na napaglamanan ko din ang sarili ko. Mahal ko pa rin siya, Papa Dudut. Gustong gusto ko pa rin sabihin sa kanya na oo, tayo na ulit. Gusto kong yakapin siya ng mahigpit at punasan ang mga luha niya at i-comfort muna siya, pero hindi ko yon ginawa. Hanggang ngayon ay mahal na mahal ko pa rin si Macy. Pero hindi sapat na dahilan yon para kawawain ko ang sarili ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay wala na akong balita sa kanya mula nang huli kaming magkita. Mag-iisang taon na rin yon. Pero hanggang ngayon ay naiisip ko pa rin siya. Sa buong buhay ko, sa kanya ko lang naramdaman ang ganong klase ng pagmamahal. Pero minsan talaga, hindi rin sapat na sabihin mong mahal mo ang isang tao dahil sa mas maraming kadahilanan at sitwasyon. Sana ay mapili ninyong basahin ang aking kwento sa inyong programa, Papa Dudut, para kapulutan ng aral ng marami. Marami pong salamat and more power sa inyong programa. Nakigamit lang po ako ng email ng kapatid ko para makapag-send sa inyo ng story. Nagmamahal ang inyong kaliham, SG Nick. Maraming salamat, SG Nick, sa pagbabahagi mo ng iyong love stories dito sa Papa Dudut Stories, na exclusive lamang po na napakinggan sa YouTube account ni Papa Dudut. Sa mga kaibigan po natin, maaari po kayo magpadala ng inyong mga stories sa papadudutstories@gmail.com. Nakakatuwang malaman na sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pagmamahal mo sa kanya at panghihinayang mo sa kanya, ay nagawa mo pa rin, Nick, na paglabanan ang tukso. Tama ka. Hindi ka magiging maligaya kung hindi mo matututunang mahalin muna ang sarili mo. Hindi sapat ang pagmamahal mo sa kanya para masabi mo na kailangan mong magsakripisyo, dahil hindi kayo pwedeng maging sa mata ng Diyos, sa mata ng tao at sa batas. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mga kaliham, ako po ang inyong si Papa Dudut, sa totoong kwento ng pag-ibig mo at buhay mo, dito sa Papa Dudut Stories.